Mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling. Nakatakda na ang pagtatapos ni Roem ng nursing pero hindi pa rin kumpleto ang kanyang kaligayahan dahil hindi pa rin niya nakikita ang ama na mahigit 2 dekada na siyang walang balita. Actually, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko pag nakita ko siya. Pero gusto ko siya yakapin pag nakita ko siya. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya na, diba? Na gusto ko rin sabihin sa kanya na tinatanggap ko siya. Kahit ano pa man yung nagawa niyang pagkakamali. So, Roem, anong nararamdaman mo sa naging takbo ng kapalaran mo? Merong hindi buo sa pagkatao ko. Parang merong kulang. Gusto kong mabuo yung pagkatao ko. At nung nakita namin ang kanyang ama, sising-sisi na sa kanyang mga pagkukulang sa anak. Sana kung may pagkukulang, kung may sama ka loob sa akin, kung magkikita man tayo, sana patawarin mo sa mga kasalanan ko. Ang pagkikita ng mag-ama nakatakda mismo sa graduation ceremony ni Roem. Gustong-gusto daw po ni Roem na mahanap ang kanyang ama na matagal ng panahon na hindi niya nakikita. Kaya ngayong hapon, narito ako para ipaalam kay Roem na nahanap na namin ang kanyang tatay. At balikan natin ang ilang mga hindi malilimutang istorya ng aming programa sa nakalipas na 2 taon. Lahat ng yan ngayong gabi sa programang Kaagapay Nyo sa Puspusang Paghahanap. Sana'y muling makapiling. Mahigit 100 episode na po ang aming nagawa at halos 300 ng mga nawawala ang aming nahanap at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Ngayong gabi, isa pang pamilya ang inyong masasaksihang mabubuo. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang espesyal na 2nd anibersaryong pagtatanghal ng nag-iisang programa sa telebisyon na Kaagapay Nyo sa Puspusang Paghahanap. Sana'y muling makapiling. 25 years, I've been away. Matagal na namin siyang hinahanap. Jordan! Tagal ka na namin hinahanap eh. Sana'y muling My uncle. Wanting this. makapiling. Imbes na sirain ng suliranin sa pamilya, sa pag-aaral ibinubuhos ng iba ang atensyon. Pero papaano kung nakatakda na ang pagtatapos sa pag-aaral at kinakailangan ng harapin ang mga problemang hinding-hindi matatakasan? Tunghayan po natin ang kwento ni Roem. Kausapin mo, mag-open check ko yun. Okay. So how are you going to take the blood pressure of your patient? Nagpakabihasa ng 4 na taon sa kolehiyo bilang nursing student ang 28 anyos na si Roem. Pangarap daw kasi niyang makatulong sa mga taong nangangailangan ng lunas para sa kanilang mga karamdaman. At sa kanyang pagpupursige, hangang-hanga ang kanyang mga guro. Roem is a hardworking and studious student. No? Bukod doon, he gets along well with his classmates. And most of the time, silent siya. Ngunit gaano man kagamay na ni Roem ang pinag-aaralang kurso, tila wala naman daw gamot na mairireseta para sa kanyang nararamdaman. Ang sakit na kinimkim niya ng mahigit 2 dekada, ang pangungulila sa kanyang tunay na ama. Sa pag-aaral ko, sa nursing, parang kailangan mo yung love and belongingness, yung pagmamahal at pagtanggap. Kaya napaka-importante talaga nung role ng parents sa anak. Yung maibigay yung pagmamahal, yung pagtanggap, wala nun eh. So maghahanap talaga ako. Sa mga kwentong naririnig ni Roem,
Parehong menor de edad pa raw noon nung nagkakilala ang kanyang mga magulang. Yung mami ko, when she was mga teenager pa, mga 17 or 16 years old, nabuntis siya. Tapos yung nakabuntis sa kanya, yun yung biological father ko. Bali, siguro iniwan siya. Hanggang sa isinilang na nga si Roem. Hindi man malinaw sa kanya kung bakit iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina. Isa ang sigurado si Roem. Lumaki siyang may malaking palaisipan sa katauhan ng kanyang ama. Naging saradong aklat kay Roem ang pagkatao ng kanyang tunay na ama, lalo na't nagkaroon ng bagong padre de pamilya ang kanilang tahanan. Dito napuno ng mga katanungan ang kanyang murang isipan. Hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng tatay. Kumbaga, hindi anak ang turing niya sa akin. Maliit pa lang ako, ang lagi kong tinatanong, bakit hindi ako mahal ng tatay ko? Bakit pag nakikita ko sa ibang mga kaibigan ko, sa ibang mga kamag-anak ng mga Lopez, hindi naman ganon. Sa mga kaibigan ko, ganon. Na mahal sila ng tatay nila. Sa kabila nito, pilit tinahak ni Roem ang tamang landas. Binaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral para pansamantalang kalimutan ang mga bumabagabag sa kanya. Pero araw na lang ngayon ang binibilang, gagraduate na si Roem sa kursong nursing. At sa kanyang pagtatapos, higit pa sa diplomang pinaghirapan ng kanyang inaasam dahil ang makilala ang tunay na ama ang nais niyang maging pinakamedalya. Actually, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko pag nakita ko siya. Pero gusto ko siya yakapin pag nakita ko siya. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya na, diba? Na gusto ko rin sabihin sa kanya na tinatanggap ko siya. Kahit ano pa man yung nagawa niyang pagkakamali. Mismong sa bisperas ng graduation ni Roem, personal ko siyang nakakwentuhan. So Roem, anong nararamdaman mo sa naging takbo ng kapalaran mo? Merong hindi buo sa pagkatao ko. Parang merong kulang. Gusto kong mabuo yung pagkatao ko. Sa tatay mo, may nararamdaman ka bang sama ng loob? Dati po, nagtanong po ako na bakit ganon, ano bang nangyari. Pero po, siguro as you get matured, nare-realize mo yung mga bagay-bagay na na-realize ko na siguro tao lang siya, nagkamali. Buti napanatili mong tuwid, kumbaga, yung landas ng buhay mo. Dumaan din po kasi ako sa hindi na, yung naghanap ka ng outlet, naghanap ka ng yung pagtanggap at pagmamahal ng ibang tao dahil hindi mo makita sa pamilya mo yon. All the while na you were growing up, nag-i-imagine ka ba kung ano itsura niya? Paano kaya kung masalubong ko siya sa daan? Mga ganun ba? Naghahanap din po ako. Nangyayari din po yun, yung baka isang tao rito, siya pala yung tunay kong tatay. Nag-iisip din po ako ng ganun. There was a chance, nung maliit pa po ako, pumunta kami ng Olongapo. Tapos mayroong naghatid sa akin sa isang lalaki. Tapos yung lalaki po na yon, sabi tatay ko raw, itong lalaki na to, dadalhin daw ako sa Sabungan. Pupunta siya ng Sabungan. Tapos po dumaan kami sa parang Olongapo. Uso po kasi yung Night Rider noon na kotse. May remote control po noon. Sabi bibili niya raw ako. Tapos pumunta kami sa Sabungan. Ang natatandaan ko lang, nakatayo lang ako doon. Tapos umuwi na kami. Yung pag-uwi namin, siguro natalo siya. Binilan niya lang ako ng Night Rider na kotse na dihila. Yung may mga sticker lang. Yun lang pong natatandaan ko. Sa aming pag-uusap ni Roem, nauna na akong bumati sa kanyang nalalapit na pagtatapos. Anong pakiramdam nag-graduate ka ng nursing bukas? Masaya po. Masayang-masaya kasi ilang years na nagtrabaho po ako, tapos nag-aral, trabaho, aral. Para pong tapos sa tulong ng mga kamag-anak ko, magtatapos po ako bukas. So lahat po ng hirap, yun po masaya. Pero ang wish mo daw makita ang tatay mo sa graduation mo, tama ba yan? Oo, sana ho. Bakit gusto mo siya makita in that particular occasion? Gusto ko makumpleto yung buhay ko. Gusto ko mapunan yung pagkukulang, yung alam kong may kulang sa akin. Ayon kay Roem,
Sergio Villarosa ang buong pangalan ng kanyang ama. Sa kanyang pagtansya, saradong 50 anyos na raw ito ngayon at nagkakilala raw ang kanyang mga magulang sa Olongapo. Mahigit 2 dekada nang walang komunikasyon si Roem sa kanyang ama at sa nalalapit niyang graduation, wala siyang ibang hinahangad na regalo kundi ang makita ito. Kaya kami na mismo ang gagawa ng paraan upang mahanap ang ama ni Roem. Habang patuloy ang aking panayam kay Roem, nagsisimula naman ng makipag-ugnayan sa Comelec ang isa pa naming grupo at dito namin napag-alaman kasalukuyan daw nakatira sa Zamboanga City ang hinahanap na ama ni Roem. Dito po kami sa show po ni Miss Jessica Soho, yung Sana'y Muling Makapiling. May kilala po ba kayong Sergio G. Villarosa? Ay, asawa ko po yun. Bakit po? Asawa niyo po? Ay, opo. Andyan po ba siya? Paalam po niya sa akin. Totoo po siya sa kapatid niya sa may Bulacan. Sa pagkakataong yon, tila lumalapit na mismo ang swerte. Kung talagang ang nasa Bulacan si Mang Sergio, mas mabilis namin siyang mahahagilap. Wala na kaming sinayang na oras. Simbilis ng kidlat na tinahak ng aming grupo ang daan papuntang Bulacan. Ayon kasi sa aming nakausap, nagbabakasyon daw sa kanyang kapatid sa Barangay San Juan sa San Miguel, Bulacan, si Mang Sergio. Matapos ang may 1.5 oras na biyahe, narating na rin ang aming grupo ang San Miguel, Bulacan. Kuya, pwede pong magtanong, saan po yung Barangay San Juan? Barangay San Juan, sa may high school. Diretso kayo. Apo. Sa pangalawang kanto, nakasentro, kakalang kayo. Kala nyo, saan ba sa Salwal? Ano po, Tuazon Compound. Tuazon Compound. Tuazon? Apo. Kakalang kayo. Pagdating ng tulay, kakalang kayo. Nakikita nyo na yung apartment. Tuazon yun. Makalipas ang 10 minuto, mabilis pa sa sibat naming tinunton ang itinuturong lugar ng aming nakausap. Dito po ba nakatira si Edwin Godina, yung number 6 Tuazon Compound daw, Barangay San Juan? Doon Doon po nakatira. O sige, pwede po pumasok. Okay lang. Salamat kuya. Thank you po. Thank you po. Tay, good afternoon po. From ano po kami? From Sana'y Muling Makapiling po sa QTV 11 po. Hinahanap po namin si Mr. Edwin Godina ng number 6 Tuazon Compound, Barangay San Juan po. Nandito po ba siya ngayon? Wala po, umalis. Sino po kaya yung tao? May tao po ba ngayon sa bahay? Ako, kapatid niya. Kapatid niya po kayo. Ano po pangalan po nila? Si Sergio. Sergio ano po? Villarosa. Kayo po si Mang Sergio Villarosa. Ay, hi po sir. Good afternoon po. Parang kalembang ng kampana ang aming narinig dahil makalipas ang humigit kumulang 1 oras na paghahanap, nakaharap na rin namin ang mismong tao na aming hinahanap. Meron po ba kayong kilala na Judith ang pangalan po? Dati po sigurong kaibigan, naging girlfriend? Oo, wala na po. Meron po kayong kilalang ganon. So, may natatandaan po ba kayo dati na siguro po naiwan po ninyong anak sa kanya? Meron po bang ganon? Meron. Ano po ang pangalan po tayo? Tsaka ilang taon na po kayang nawali sa inyong anak po ninyo? Matagal na eh. Siguro may good Ben mo, 28 na siguro ngayon. 28. Ano po yung pangalan po ng anak niyo yun? Kasi naano ko lang, Roy ang pangalan niya. Aminado si Mang Sergio, naging marupok siyang haligi ng tahanan. Malaking pagkukulang ko sa kanya, di ba? Kasi biro mo, ilang taon. Kaya yun ang inaano ko, magkita kami, nasa kanya na yun kung ano sabihin sa akin, tatanggapin ko yun. Kasalanan ko talaga yun eh. Sa laysay ni Mang Sergio, hindi raw boto sa kanya ang partido ng ina ni Roem. Ayaw talaga nila sa akin, at saka bata pa yung anak nila, gano'n. Gusto nga kasi may ambisyon sila makatapos yung anak nila. Ako, siyempre, gano'n may nangyari. Tapos, nung time na yun na nagkaiwalay kami, parang yun na siguro pagkataon na talagang pinagkalayo na kami, gano'n. Kaya't kahit nasa sinapupunan na ng kanyang ina si Roem, wala raw nagawa si Mang Sergio nung ilayo sa kanya ang kanyang mag-ina.
Nagkaiwalay kami, siguro mga 7 months si Roem sa tiyan ni Judith. Tapos hanggang sa nanganak siya, wala na akong ano sa kanya. Basta nawabalitaan ko na, tapos nanganak na siya, gano'n. May mga pagkakataon daw na ninais din ni Mang Sergio na bawiin ang kanyang mag-ina. Pero tila nilamon raw siya ng kanyang pride. Parang nag-rebelde na rin ako noon dahil nga tinatago nila sa akin eh. Sige, kung ayaw nyo, ba't gano'n ang katiwiran ko noon? Ayaw, gano'n. Hindi pa rin siguro mature din ang isip ko noon. Sa kabila nito, tila binigyan pa rin si Mang Sergio ng pagkakataon na makilala ang kanyang panganay. Isang magandang alaala kasi ang hindi mabura sa isip ni Mang Sergio. Noong time na nakita kami, papunta nga ako ng sabungan na, nagsasabong pa ako noon eh. Sinama ko pa nga sa sabungan eh. Natuwa ako na sabi niya, Daddy, wala bang kama rito? Inaantok na ako. Natanda ko noon, nangingisa sa akin ng uso ang ano noon, yung relos na ano, yung sa mga Power Ranger ba yun? Sabi ko, pag nanalo tayo, bibili kita. So natalo yata ako noon, natanda ko. Kaya binili ko sa kanya yung local lang. Yun ang natanda ko sa kanya, yun ang hulingan na, yun ang naibigay ko lang sa kanya. Hanggang sa hinatid ko siya. Naisip ko yung mga malulungkot na bagay, masaya na bagay. Pag nag-iisa ko na, naisip ko yung mga nakaraan ko. Ngayon, tila nagsisilbing lakas ni Mang Sergio ang alaala ng nakalipas na minsan nagkaroon siya ng pagkakataon na maipadama sa kanyang panganay ang kanyang pagmamahal. Sana kung may pagkukulang, kung may sama ka loob sa akin, kung magkikita man tayo, sana patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Biyernes, 9 ng Nobyembre, aligagang-aligaga si Roem sa paghahanda ng kanyang sarili. Sa araw kasing ito, magtatapos na ang lahat ng kanyang pakikibaka bilang estudyante sa kolehiyo. Sabi mo nag-graduate ka na pakaramdam? Masaya kasi after all those years, yung paghihirap, yung lahat-lahat, eto, gagraduate na. Masayang-masaya. Samantalang nung mga oras namang yon, sinundo na namin si Mang Sergio sa Bulacan. Nais kasi naming masaksihan niya ang pinaka-importanting okasyon na ito sa buhay ng kanyang si Roem. Masaya ako dahil makikita ko na si Roem ngayon sa personal. At kinakabahan naman ako kung anong mangyayari. Mamaya, ang kaba ko baka hindi ko ma-explain masyado kung ano, basta kinakabahan ako. Baka hindi niya ako matanggap, ganyan. Ilang sandali na lamang ang nalalabi at tila magaganap na ang itinakdang muling pagtatagpo ng mag-amang Sergio at Roem. Dito sa Santo Domingo Church sa Quezon City gaganapin ang tinatawag na Pin and Ring Ceremony para sa mga gagraduate ng nursing. At kitang-kita ang excitement sa mukha ng bawat magulang at mga nursing student na magtatapos sa araw na ito. Kabilang na si Roem. Ilang sandali pa, nagsimula na sa pagmarcha ang mga gagraduate kasama ang kani-kanilang mga magulang. Hindi naman makakadalo nung araw na yon ang ina ni Roem. Kaya't ang kaibigang Hapon ng kanilang pamilya na siya ring nagpaaral sa kanya ang kasama ni Roem na magmarcha. Bago igawad ang pin and ring sa mga nursing graduate, isang misa muna ang ginanap. Maya-maya pa, ang pinakahinihintay ng lahat, ang pagsisimula ng pin and ring ceremony. Ito ang itinuturing na clinical graduation ng mga nursing graduates. Simbolo ito na natapos nila ang kanilang internship o tungkulin bilang mga nurse sa mga pinagpraktisan nilang ospital.
Sa wakas, nahanap na namin ang ama ni Roem na nasa Bulacan lang pala. At siniguro naming ang kanilang muling pagkikita habang buhay nilang hindi malilimutan. Sabay-sabay po nating tunghayan ang marahil ay isa sa pinakamadamdaming pagtatagpo sa mahigit 2 taong pagtatanghal ng aming programa. Hindi alam ni Roem, present ako sa okasyong ito para ihatid sa kanya ang good news. Maraming salamat at binigyan niyo po ako ng pribilehyo na tumayo ngayon sa harapan niyo at batiin kayo ng personal sa inyong graduation. Narito ho kami ngayon para sa isang napaka-espesyal na pakay. Kasi ho merong sumulat sa aming programa, ito po ang Sana'y Muling Makapiling sa QTV Channel 11 para po kay Roem Lopez. Isa po sa inyong mga graduates ngayong hapon. Gustong-gusto daw po ni Roem na mahanap ang kanyang ama na matagal ng panahon na hindi niya nakikita. Kaya ngayong hapon, narito ako para ipaalam kay Roem na nahanap na namin ang kanyang tatay. Yun ang magandang balita. Unfortunately, meron ding hindi magandang balita. Kasi Roem, nahanap namin ang iyong tatay sa Bulacan. Unfortunately, hindi siya makakarating ngayon. But then again, ang good news, meron siyang espesyal na mensahe sa iyo ngayong hapon. At ito ang gusto namin iparating sa iyo. So, panoorin mo ito at pakinggan, Roem. Roem, kumusta ka na? Kumusta ka na, anak? Nagpapasalamat ako at nakatapos ka ng pag-aaral at nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Sana rin, sa pagkikita natin, sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko. Si Roem, taimtim na pinakinggan ang mensahe ng kanyang ama para sa kanya. At sa aking pagtansya, tila ninanamnam ni Roem ang bawat salita ng ama na mahigit 2 dekada niyang inasam na makita at makilala. Walang kamalay-malay si Roem na ang amang pinapanood at pinakikinggan niya sa projector, mayayakap na rin niya nung mga sandaling yon. Roem, sorry, di siya makakarating ha. Ito siya. Gusto kaya? Lalaki ka. Ang tagal ko po kasi kayo hinahanap eh. Ang tagal ko po kayo hinahanap eh. Hindi ko alam na mangyayari po ito. Ako rin. Okay lang. Wala na. Salamat po. Punta kayo. Okay lang. Okay lang. Salamat po. Ang higpit ng yakapan ng mag-ama, tila napawi na ang lahat ng sakit na kinimkim ni Roem ng matagal na panahon. Hindi mo ba Hindi ka ba nagagalit? Hindi po. Hindi mo ba ako nakakaya? Hindi po. Naiintindihan ko po. Salamat po. Salamat. Matapos ang pag-apaw ng balde-balding luha, muling itinuloy
ang seremonyas. Ngayon, mismong ang pinananabikang ama ni Roem na si Mang Seryo ang magsusuot sa kanya ng singsing bilang tanda ng kanyang pagtatapos. Kumusta na? Nahanap mo na siya. Pasensya ka na ha. Medyo nilagyan namin ng suspense. Opo. Nagpapasalamat po ako sa inyo po, Ma'am Jessica, sa lahat po ng staff ng Sana'y Muling Makapiling. Malaking bagay po yung nagawa ninyo sa akin. Maraming salamat. Kayo ho, ano nang pakiramdam nyo? Ganon din po, masaya at nakapiling ko po uli anak ko. Sa tagal ng panahon, papasalamat din po ako sa inyo. Ngayon nyo lang ho ba siya nakita? Alam, since po nung once nakita ko siya, mga 5 years old gano'n. Siya ba yung sasabungan? Yung sabi, so siya! No. Pero hindi ko na po matandaan. Hindi ko po talaga matandaan yung mukha na. Hindi ko po... Nakilala ko rin ng mga sandaling yon ang sinasabing tumulong kay Roem upang makatapos siya ng kanyang pag-aaral. What do you feel that Roem has graduated and has even found his natural father? Oh yes, it's very nice. I hope that he feel happy and he has a good life. Thank you for sending him to school. Oh, it's my pleasure. Samantala, habang abala ang karamihan sa pagkuha ng mga souvenir pictures, tila nagbabanding naman ang mag-amang Mang Seryo at Roem. Nilulubos ang matagal nilang pagkakawalay sa isa't isa. Hindi ko po kasi makalimutan yung yung maliit pa ako. Ewan ko sa sabong ata yun. Yung bibili, uso yung Knight Rider noon. Tapos bibili nyo ata ako ng Knight Rider na remote control, pero natalo ata kayo. Binili sa akin yung dihila. Naghanap ko pa ng kama sa sapo. Oo? Naghanap ko pa ng kama. Diyos ko. Hindi ko kaya magkikita pa tayo. Okay na yun. It's importante. Nagkita na tayo. Nandito na tayo. Yun na lang ang pasalamatan namin. Ka naiiyak. Pangit sa'yo umiiyak. Lalaki ka. Ako, ito mo gusto umiyak, pinipigil ko. Hindi kaya. Tama ka pagpigilin, masasakit yung Salamat. Naiiyak. Kasi dito na tayong dalawa. Kasama tayo. Sa pagtatapos ni Roem sa kanyang kurso, natapos na rin ang yugto ng kanyang buhay na punong-puno ng katanungan. Hindi ito nangangahulugan na wala na siyang pagsubok pang pagdaraanan. Pero ang mahalaga, alam niyang kumpleto na ang mga taong kanyang masasandalan sa mga pagkakataong muling subukan ang kanyang katatagan sa pagharap ng buhay. 2 taon na po tayong magkakasama, mga masugid naming manonood. Pero alam nyo ba kung paano nabuo ang konsepto ng aming programa? At alam nyo rin ba na isa sa mga itinampok naming istorya, isinadula ng programang Magpakailanman ng GMA. Balikan po natin ang ilan sa mga nakakatuwang trivia sa itinakbong 2 taon ng Sana'y Muling Makapiling. Taong 2004, nung itampok sa dati kong programang Jessica Soho Report sa GMA7, ang hirap na pinagdaraanan ng mga magulang na nawawalan ng mga anak. Nananawagan po ako sa makakakita kay Micaela Montesa po, 8 taong gulang. Araw-araw na po kami naghahanap, hindi namin alam kung saan siya Uwi ka na, hindi. Nandun na ang iyong ama. Hinahanap ka na rin. Para kung kandila ba na unti-unti natutunaw, yun ang naramdaman ko. Na kahit kumakain ako, parang hindi pumapasok sa katawan ko ang kinakain ko. Kinaumagahan, pagka-ere ng nasabing istorya, sari-saring tawag ang aming natanggap na nagturo sa kinaroroonan ng mga hinahanap naming bata, na siya naman naming pinalabas nung sumunod na linggo.
Siya na nga. Ako ba? Akala ko hindi ka na makikita. Ako ba siya? Ganda-ganda mo. Hinalap ka niya. Taon-taon, daan-daang mga Pilipino ang nawawala o nawawalay sa kanilang mga pamilya. Ito ang naging inspirasyon sa pagbuo ng programa na magiging kaagapay ng mga Pilipino sa puspusang paghahanap, ang Sanay Muling Makapiling. Sa loob ng 2 taon, umabot na sa 274 na mga nawawala nating kababayan ang naibalik namin sa kani-kanilang mga pamilya. Ikaw na ba ang anak ko, anak? Salamat ko sa iyo. Nakita tayo. Nay! Sa mga madamdaming pagtatagpong ito, may mga eksenang mahirap malimutan. May mga napapasuntok sa puno sa sobrang bugso ng emosyon. May mga napagapang. May mga napapatakbo sa sobrang kagalakan. At may mga nawawalan ng ulirat dahil sa pinaghalong tuwa at pagkabigla. Ngunit ang pinakamahirap kalimutan, ang mga mukhang minsang inalipin ng kalungkutan na napalitan ng tila walang kapantay na kaligayahan. Isa sa mga natatanging istorya na nagawa ng programa, ang kwento ng taong grasang si Renato. Mula nung namatay ang kanyang mag-ina sa Bocaue Pagoda tragedy noong 1993, namuhay siyang parang daga sa Maynila. Hanggang sa natagpuan namin ang isa niyang kapatid sa Iloilo, kung saan namin siya inuwi. Ale, baka ma? Balon mo siya, ha? Guy! Harika! Ay, nag-kipot siya. Ngunit ang pinakanaging tatak talaga ng Sanay Muling Makapiling sa 2 taon nitong pagtatanghal, ang pagre-reunite ng mga taong dekada-dekada nang nagkahiwalay. Yung bang tila imposible nang magtagpo pa. Sino ang makakalimot sa istorya ng magkapatid na Lola Eulalia at Lola Francisca na mahigit 63 taong hindi nagkita? Nagkahiwalay sila katatapos lang ng World War II. Bago ako, imo lang namatay. Nariyan rin ang kwento ng buhay ni Lola Concordia na matapos sa pilitang pagtrabahuhin sa Maynila, binalikan ang naiwang mga kapatid sa probinsya
na 64 na taon niyang hindi nakita. At ang huling kahilingan ni Lola Lolita na makita ang pamilyang 62 taon siyang walang kabali-balita. Sa loob ng 2 taong paglilingkod ng aming programa, napatunayan nating wala nang mas hihigit pa sa sayang maidudulot ng pagkakaroon ng isang kumpletong pamilya. Kaya't walang sawa kaming magbibigay ng pag-asa at maglilingkod sa bawat pamilyang Pilipino sa ngalan ng serbisyong totoo. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 274 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtulong sa aming programa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa mga susunod pang taon. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.